Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos, nakaluklukang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyong ngang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang pinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim ng walang hanggan. Papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masasabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Tiro noon ay isa sa mga dakilang lungsod sa tabi ng dagat ng Mediteraneo. Ito'y isang Phoenician port. Kilala ang Phoenicia sa kanyang kaalaman at kayamanan. Naging mayaman, naging ang Tiro dahil sa kaalaman niya sa pangangalakal sa iba't ibang dako ng Mediteraneo. Dahil sa kanyang success, naging mayabang ang lungsod ng Tiro. Akala niya na siya ay Diyos na at walang katapusan na ang kanyang kasaganaan. Natutuwa ang Tiro noong ang Jerusalem ay binagsak ng taga-Babilonia kasi ngayon ang lahat ng pangangalakal ay dadaan na sa Tiro at hindi sa Jerusalem. Pero ang Tiro ay pinabagsak din ng mga Babylonians. Totoong sinalakay din ang Tiro at pinabagsak ng mga taga-Babylonia. Naranasan din ng Tiro ang kanyang pagkatao. Na matatapos din ang kanyang buhay at ang kanyang tagumpay at kasaganaan. Dahil sa kayamanan at sa tagumpay, marami mga tao, mga institusyon at mga bansa ay nakakaroon ng ilusyon na sila ay tulad na ng Diyos, na hindi na magwawakas ang kanilang mabubuting araw. Akala nila na sila ay may katalinuhan na makakailag sa kapahamakan. Yan ay isang ilusyon kasi yan ay hindi totoo. Walang umakyat o nasa taluktok na hindi bumababa o pinababagsak. Nakikita natin ito sa mga empire sa kasaysayan. Nakikita natin ito sa lahat ng mga hari, mga dictators at mga conquerors. Sila rin ay pinabagsak. Nakikita natin ito sa lahat ng mayayaman. Naglalaho rin ang kanilang kayamanan. Mahirap sa mga mayayaman at matagumpay na manatiling mapagkumbaba. Kaya nga mahirap sa mayayaman na pumasok sa kaharian ng langit.
Akala nila hawak na nila ang susi ng langit at hindi na sila susuot pa sa daang makipot upang pumasok sa langit. Sana hindi na natin ulitin ang kamaliang ito. Magsikap tayo na maging matagumpay at maunlad, pero mag-ingat tayo na palaging manatiling mapagkumbaba, na palaging inaamin na ang lahat ay biyaya lang ng Diyos at ang biyayang ito ay dapat ibahagi sa lalong marami. Huwag ko po sanang kalimutan na ako'y katiwala lang. Ang mga biyaya na nasa kamay ko ngayon ay responsibilidad ko na gamitin ng maayos. Ang mga biyaya na hawak ko ay hindi lang para sa akin kundi para sa iba. Para din sa lahat. Marunong po sana akong manatiling mapagkumbaba at mapagbigay sa mga mabubuting bagay na bigay mo, O Diyos, sa aking pangangalaga. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.